Hello, Gemini. Ito yung 40th of September reading mo, Gemini. Kung di ka pa nakaka-subscribe, hello, I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin ang aking Facebook, Instagram, and TikTok. At kung gusto mo ng personal reading, mag-send ka ng private message sa FB page ko. Yung link at details, hanapin mo, nakasulat sa description below. Gemini, lucky day mo Sunday, lucky numbers mo 58, 23, 18, 37, 56 at saka 38. Ang overall energy mo, Gemini, ay rat, someone working against you behind your back. Naku, mukhang mayroong mga forces. May mga kampon ng kadiliman na kumakalaban sa iyo at pwedeng nagkakampihan tong mga to or may ginagawa sila, nagtutulungan against you. Guys, pag may naririnig kayong kakaibang sound, yung chihuahua ko yun hinihika. Pasensya na. Kanina pa hinihika yan eh. Matanda na kasi yan. Commercial daw. Okay? Meron dito strong energy na meron siyang ginagawa behind your back. Pwedeng tinatrydor ka niya o anything na ginagawa niya patalikod na hindi maganda. Kasi itong person na to is kalaban. Basta merong nangyayari dyan na hindi may nangyayari na hindi mo alam na ginagawa yan dahil pwedeng inis sa'yo, naiinggit or basta kalaban mo yan kung sino man gumagawa niyan. Pera, kabuhayan, career mo, may growth, ang ganda. Ganda, Gemini, oh. So, whether sa career mo yan, sa negosyo, ibig sabihin, may pag-unlad, may paglago, no? Tignan naman natin yung love life mo, 40th of September. I'm afraid it's too late to take action. Okay, sino ba nagsasabi niyan? Ikaw ba o person mo? Parang huli na ang lahat para alam mo yun, para gawin yung bagay na yan. Sino man yan nagsasabi? Ikaw ba yan? No, parang halimbawa, if this is about second chances, pagbabago, parang sinasabi nung isa sa inyo, too late na para, alam mo yun, para sa mga ganyang bagay. Pwedeng ayaw na nung isa, pwedeng naka-move on na siya, alam mo yun. Pwedeng ikaw yan, pwedeng yung person mo, ha. Yan yung feeling na sayang kasi hindi na uubra kahit gustuhin pa. Too late na daw. Siguro kung mas napaaga pa, alam mo yun, hindi pinatagal, pwedeng okay pa sana, no? Oo, meron kang ano dito, merong hindi na masaya talaga, kaya siguro yun yung reason. No, kahit na yan, no? If this person, kahit na i-offer pa niya lahat, devotion niya, sarili niya, pagdating dun sa isang person, di ko alam kung ikaw o siya, is hindi na siya interesado, hindi na siya happy, hindi na niya tatanggapin. So, malakas ang feeling ng mare-reject ka o itong person na to, kung sino man itong lalapit para humingi ng chance or ewan, no? Ayan hindi na i-allow nung isa, hindi niya natatanggapin. Too late for that, parang ganun. Yun yung sinasabi niya, too late to take action. Kumbaga, napabayaan na natapos na or nasira na kumbaga, kahit magkumahog ka pa or magkumahog pa tong person na to sa'yo, hindi na rin uubra, ayaw na. Doy, meron kang so kung pangit nararanasan mo, in the past or recently, sinasabi ni Six of Swords na lilipat ka na, nagta-transition ka na to a better place, a better situation. So, yan. Pwedeng yung iba may actual movement sa inyo.
Naalis na, tatalikuran na tong bagay na to, person or situation na to, or lilipat ng tirahan, trabaho, o baka nga may growth, baka iba sa inyo. Mas lilipat kayo sa better job, better company na may better salary. Or yung iba, lilipat na kayo ng tirahan, yung iba naman, pwedeng magmamigrate, yung iba pwedeng lilipat na kayo ng ibang relationship, no? Basta, asahan mo, sinasabi ni Six of Swords dito, kung ano man yung patutunguhan mo, mas peaceful doon, mas better yun, kaysa sa dinadanas mo ngayon, or in the past, no? There is also Gemini, Libra, Aquarius energy with the Queen of Swords. Okay, parang nafe-feel ko kay Queen of Swords is wini-welcome niya na ito. Changes. Come what may. No, para sa kanya tapos na yung mga bagay-bagay, and ang nafe-feel ko with the Queen of Swords is someone na nag-transform siya dahil sa mga dinasan niyang mahihirap. No? This is someone na nag-evolve dahil sa mga hardships sa buhay. Someone na naging mas strong. Kasi wala siyang wala siyang choice kundi maging strong, maging matigas, no? Kaya yon naging ganyan siya. Someone na maraming pinagdaan ng mahihirap, masasakit, pero ngayon matigas and strong na. Minsan, Queen of Swords is an indication na walang halong BS. Puputulin niya o tatapusin niya yung mga bagay-bagay. Okay, pwedeng ending din to, or kung sino man, kung energy mo to na ikaw ay whether masakit, hindi. Pag kailangan ng puputulin na. Yun yung nafe-feel ko kay Queen of Swords. Queen of Swords is also something na may kinalaman sa pagiging truthful sa sarili mo, pagiging honest sa sarili mo, or pagiging prangka sa iba. No? So, ibig sabihin, maging straight to the point. No, wag mo nang i-sugarcoat, wag mo nang lokohin yung sarili mo kasi what you see is what you get, parang ganon. No? Okay, iba sa inyo dito, meron kayong na-anticipate na rewards o aanihin itong bagay na to. Parang naghihintay kayo, parang nag-iisip, nagmumuni-muni na hanggang kailan ka ganito. Hanggang kailan ka maghihintay. Wala kang nakikitang improvement. Yan, yung iba, ganyan ang energy ninyo. No, parang, ano ba, mag-stay pa ba ako dito? Maghihintay pa ba ako? No? After lahat ng efforts ko, parang wala pa rin akong nakikitang magandang signs o pagbabago. O yan. Four of Wands, I see someone leaving. So, pwedeng may aalis nga sa buhay mo. Pwedeng ikaw to or someone. Pwedeng despedida talaga kung aalis ka sa country. Doon ka mag-abroad, maninirahan abroad, or aalis sa bahay, as in lumayas, umalis, or umalis ka na dyan sa trabaho, sa company. Basta merong paglisan dito. Yun yung nafe-feel ko, no? Strong energy ng aalis na. Kasi ayan sinasabi rin ni Six of Swords Ano pa additional energies for you, Gemini? Bowl. Plenty of material things. So, ayan. Marami. Pagdating sa material things, pagdating sa mga pangangailangan, no, hindi kakapusin. Yun yung maganda dyan. Ring, a marriage will take place, either romantic or business. So, marriage, ang ibig sabihin lang nito, papasok ka sa partnership. Kung hindi ka naman ikakasal, no, ibig sabihin lang, may union, may pagmamerge, pagsasama. Okay. Whether sa romantic man ito or business. Commitment, kumbaga, commitment or bagong samahan or relationship, romantic or business. So, may sinasabi about January, Gemini.
Baka may importanteng gaganapan sa January. And February. Mga binabanggit na months dito sa'yo. January, February, Gemini, tandaan mo yan. Meron ka rin goldfish. Increase in material wealth. Material things talaga. It is totoo. No, may abundance pagdating sa material things para sa'yo. Hindi lang, pati spiritual growth. So, ayan. Kompleto ka, Gemini. No, pagdating sa pera, sa material, pati rin sa spiritual. Key, successful outcome to your problems. O, diba? Yun yung Six of Swords. Ito. Yan yung sinasabi ni Key. Magta-transition ka na Gemini. Papunta ka na sa magandang sitwasyon. At you will succeed dito sa iyong mga troubles, challenges, problema. Magsasucceed ka, Gemini, by the end of September. Thank you so much, Gemini. Don't forget to like, share, subscribe. Take care. God bless.